Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Idro Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay 10 names of God. At ang Bible verse natin ay mula sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15. Sinasabi sa ating scripture, "And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you." Minsan mga kapatid, tayo napapaisip kung bakit madaming pangalan si Lord sa Biblia. Ang totoo niyan ay hindi lang ito basta-basta pangalan. Ang bawat pangalan ng Diyos ay nagpagpapahayag ng kanyang pagkatao, kapangyarihan, at kung paano siya na ipag-relate sa atin sa pamamagitan ng iba-ibang pangalan. Depende ito sa sitwasyon, depende sa pangangailangan, at depende sa pagpapakilala niya sa kanyang mga anak. Ang pangalan naman ng Diyos ay hindi lang basta ID o title lamang, ito ay revelation. Sa bawat pangalan, makikita natin kung sino siya at kung paano ang kanyang mga katangian ay sapat para sa bawat aspeto ng ating buhay. Pag sinabi niyang Yahweh, sasabi niya, ako ay ako. I am is I. Wala siyang simula o katapusan. Hindi siya nagbabago at siya ay laging nariyan. Pag tinawag siyang El Shaddai, pinapaalala niya na siya ay sapat, makapangyarihan, at tanging siya lang ang kailangan natin. Sumunod naman ay ang Jehovah o Jireh. Sinasabi niyang ako ang Diyos na magpo-provide. Hindi siya malayo, hindi siya cold o robotic mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos na nagpapakilala sa atin. At hindi lang basta nagpapakilala, siya rin yung nagpagrelasyon sa atin. The 10 names of God, ang una ay Yahweh, I am who I am. Ito ang pangalan na ginagamit niya kay Moses sa burning bush. Pinapakita nito na ang Diyos ay self-existent. Hindi niya kailangan maging manggaling o mavalidate ng kahit sino. He just is. Kalawa ay Elohim o Creator God. Siya ang Diyos ng Genesis 1. Siya ang lumikha ng langit at lupa, powerful, orderly, creative, and wise. And pangatlo, Adonai, Lord or Master. Siya ang ating Panginoon. Hindi lang siya basta Diyos. Siya rin ang dapat sinusunod natin, kinikilalang hari ng ating buhay. Ang apat ay El Shaddai, God Almighty. Ito ang pangalan na nagbibigay ng assurance na kahit sobrang bigat ang pinagdadaanan natin ay may sapat na kapangyarihan ng Diyos para buhatin tayo. Kalima, Jehovah Jireh. The Lord will provide, tulad ng kay Abraham nung handaan niyang ialay si Isaac, pero nagpo-provide si God ng ram. Pinapaalala nito na hindi niya tayo papabayaan. Pang-anim ay Jehovah Rapha, the Lord who heals whether physical, emotional, or spiritual. Ang sakit, ang Diyos ang nagpapagaling. Kapito ay Jehovah Shalom, the Lord is peace. Sa gitna ng gulo, anxiety, at stress, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kawalo ay Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Sa laban ng ating buhay, siya ang ating watawat ng tagumpay. Siya ang ating identity at source ng ating victory. Kasyama ay Jehovah Chidekenu, the Lord is our righteousness. Hindi tayong matuwid sa sarili nating gawa, pero sa Diyos, tayo ay pinapagawing matuwid. At panghuli, Emmanuel, God with us. Ito ang pinakakamangha-mangha na ang Diyos ay kasama natin. Hindi siya malayo, hindi siya nanonood, kasama natin siya sa bawat nating journey sa ating buhay mga kapatid. At ganito kahalaga na malaman natin ang 10 pangalan ng Diyos, kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang ipinapangaral nito sa atin mga kapatid. At ito talaga tapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.